Importante man pag-usapan natin ang kasalanan. Ngayong mga panahong ito, parang ang hirap ng pag-usapan yung kasalanan. Sabihin nila, judgy ka. Sabihin nila, masyado kang nega. Pero bakit ba kailangan natin pag-usapan ito ngayon, lalo panahon ng Kwaresma? Good morning, my dear brothers and sisters. This is Father Edric Bedoral from the EDSA Shrine, and this is your Pocket Catechism for the day. Ano nga ba yung kasalanan? Bakit ba natin kailangan pag-usapan pa yung kasalanan ngayon sa panahon natin? Importante man pag-usapan natin ang kasalanan. Ngayong mga panahong ito, parang ang hirap ng pag-usapan yung kasalanan. Sabihin nila, judgy ka. Sabihin nila, masyado kang nega. Pero bakit ba kailangan natin pag-usapan ito ngayon, lalo panahon ng Kwaresma? Una sa lahat, ano ba muna yung kasalanan? Sa turo ng ating simbahan, ang pinaka-importanting dapat nating tandaan sa kasalanan ay ito ay pananakit sa ating relasyon sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Yun importante nating tatandaan. No? Ang kasalanan ay tungkol sa pagtalikod natin sa isang Diyos na nagmamahal sa atin. This is first and foremost about our relationship with God. Ang Diyos na mabuti, nung nilikha niyang lahat ng bagay sa sanlibutan, meron siyang planong mabuti para sa atin. Ang kasalanan, sinisira yung plano na iyon. It wounds God's eternal plan for His creation. Doon pa lang sa pinag-usapan natin na yan, makikita natin meron ng dalawang aspeto ang kasalanan. Isang subjective at isang objective. Yung subjective ay tungkol dun sa ating relasyon sa Diyos na ating sinisira pag tayo nagkakasala, na ating sinusugatan pag tayo nagkakasala. Yung objective ay tungkol dun sa paglikha ng Diyos sa lahat. Alam niya yung kanyang plano para sa kanyang nilikha. He objectively knows the goal of His creation. At pag tayo nagkasala, sinisira natin yung planong iyon. We are working against it. Bakit importanteng pag-usapan ang kasalanan ngayon? Kasi marami ng mga taong hindi naniniwala na may kasalanan and they do whatever they please. They think it's easier to deny that there is sin. Balikan natin na pag-usapan natin kanina. Objectively, may kasalanan. Alam mo man o hindi, gusto mo mang kalimutan o ibaon o hindi, objectively, may kasalanan. At mas magandang pag-usapan na natin ngayon para magabayan tayo, para maiwasan nating totoo itong masama na naidudulot ng ating kasalanan. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Alam ng Diyos ang mabuti para sa kanyang nilikha. Alam niya yung mabuting hahantungan dapat ng ating buhay. And so, objectively rin, may kasalanan. Alam mo man o hindi, i-deny mo man o hindi, pag ikaw ay gumawa laban sa kalooban ng Diyos, may masamang nangyayari. Damage is being done to you and to the rest of creation. Yung mga nakikita nating mga mali sa ating sariling pamumuhay, no? Yung mga hirap na maging mabuting tao, yung mga mali-mali sa ating mga ugali, yung nakikita rin nating mga kahirapan, paghihirap at problema sa ating lipunan, dalayan ng kasalanan. Buksan mo lang yung mga mata mo Alam mo na sa nilikha ng Diyos na dapat masaya, puno ng grasya, dapat nagkakaisa mga tao. Sa paligid mo, iba'y nakikita mo, meron talagang mali So kahit i-deny mo pa, kahit na gusto mo lang kalimutan, meron talagang epekto ang kasalanan sa atin at sa mundong ginagalawan natin. Kaya sa lahat ng mga taong katulad mo at katulad ko na naghahangad ng totoong pagbabago sa mundo at paghihilom, sa naghahangad ng kapayapaan at katarungan, kailangan pag-usapan natin yung punot dulo ng ating mga problema, kahirap at kasamaan sa ating mundo. At ito nga yung ating ginagawa sa ating pag-uusap tungkol sa kasalanan. If you have any comments, questions, suggestions, feel free to let us know down in the comment section down below. If you have any comments, suggestions, questions, feel free to let us know in the comments down below. This is your Pocket Catechism. Pitpit palagi ang iyong pananampalataya. Kasi hindi lahat ng paghihirap ay banal. Hindi lahat ng paghihirap o yung pagdurusa nagbibigay ng grasya.